Kung akala po ninyo na natakot nyo na sa pagsasampan nyo ng kaso kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, nagkakamali po kayo. Kung akala ninyo mapapatahimik ninyo si Kiko Barsaga sa pagkakaso sa kanya ng pinakamayamang oligarko sa Pilipinas ngayon, nagkakamali po kayo. Bakit po? Eto po, imbes po na manahimik na po, pinagbintangan. Sabi po ni Barsaga, pinansagang Epstein si Enrique Razon. Ayan, muling umani na malawak na reaksyon sa social media si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos niyang tahasang bansagan ng Epstein, ang ultra-bilyonaryo negosyante na si Enrique Razon sa gitna ng umiira na cyber libel case. Ayan, kalakip ng naturang pahayag. Ayan po, mayroon pong in-upload si Barsaga na sa kanyang Facebook page na si Razon po ay nakikipag-inuman. Kasama po si Congressman Puno at iba pa po. Ayan, kalakip ng naturang pahayag ang isang larawan in-upload na kung saan nakikita nag-iinuman sa gitna ng isang formal na pagtitipon si Razon kasama ang ilang politiko sa bansa. Ayan, sabi pa po, chill, inuman lang muna kayo ni Kong Puno. Malalaman rin ng mundo ang tunay na pagkatao mo, Enrique Epstein Razon. Sa mga hindi po nakakakilala kay Epstein, sa Amerika po, sa US, eto po yung napapabalita na nagpapatakbo po ng isang isla na yung mga prominenteng tao po dyan sa Amerika, di umano ay nag-engage sa mga unusual at illegal na mga akto sexualidad. Grabe po, no? Partikular po yung mga paggamit po sa mga minor de edad. Na ayan po, mga sikat po na mga politiko ang nagiging guest dyan sa tinatawag na Epstein Island na yan. At yan pong mga politiko na yan o mga kakapangyarihan tao na naging kaibigan nito, dyan po sa isla na yan isinasagawa ang kanilang mga impit, tago at mga kanilang tinatagong mga makamundong alam niyo na, bawal lang natin banggitin dito eh. So ibig sabihin, may pinahihiwatig to si Barsaga. Alam po ninyo, na una nagtataka rin ako, ganun lang ba talaga? Talagang mga parang si PDD naman sa kabilang banda, di ba? Ganyan din, no? Yung mga sikat na tao pala sa Amerika, mahilig sa mga ganyang mga party-party. Na sa mga ganyang party, lahat ng mga di mo nararapat makita, hindi normal na gawain ng isang tao, nangyayari dyan sa party na yan. Ang taas-taas pa naman ng mga moral na mga politiko dyan sa Amerika. Kaya po sikat na sikat yan. Dito kasi sa atin, bulgaran eh. Mas marami kang mas sikat ka, di ba? Doon po hindi, mga mahilig sila magtago. Ayan, kaya po sumikat yan si Epstein na yan. Okay, kaya naniniwala po tayo na marami pa pong ibubunyag. Ayan yung banta ni Barsaga chill muna kayo. Inuman muna kayo ni Kong Puno, malalaman rin ng mundo ang tunay na pagkatao mo. Yan po ang banta ni Kiko Barsaga na mukhang hindi po mananahimik. Kung ang inyo pong
kagustuhan para ng kinasuhan siya ay mapatahimik, mukhang kabaliktaran po ang magaganap. Mukhang uunti-untiin pa po kayo. Kaya po, itong mga batang congressman natin, ano man, no, hindi man natin alam kung ano yung mga binubunyag ninyo, pero believe pa rin kami sa inyo kasi kayo lang po ang naglalakas loob na kumbaga, totohanang saktan, ibulgar ang mga pagmamalinis ng mga taong walang dungis. Senate President pro tempore Panfilo Lacson said former DPWH Yusek Roberto Bernardo had told him that former PNP chief and now MMDA General Manager Nicanor Torre tried to take him under his custody. Ayan po, no? So nakikita po ni Lacson yan. Bakit gusto, ano yung motibo nung ni PNP chief at sino nag-utos sa kanya? Pero ang tanong po diyan, kung talagang gusto po ninyo, no? Ayon po sa inyo, parang gustong-gusto nyong malaman ng katotohanan. Kung talagang gusto po ninyong malaman ng katotohanan, Senator Lacson, kami rin po, gusto rin po namin. Sana naman po, maimbitahan ninyo. Maimbitahan po ninyo maimbitahan naman po ninyo si General Torre o MMDA Torre yan po sa investigasyon nyo sa Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee will send out subpoenas to several personalities for the resumption of the flood control hearings on January 19. This include former DPWH Sec Manuel Bonoan and former lawmaker Saldico na parehong wala po rito. May I suggest po, Senator Lacson, baka pwede naman po na imbitahin ninyo, no, yung mga taga DPWH. Wag na po yung wala rito kasi malabo po yan. Yung pong sinasabi ninyo na magpapatunay. Ito po kasi yung sinabi ni Lacson, no, tungkol po rito. Sa wakas, pero binabati kita, Senator Lacson, bagamat sa kasabihan nga natin, huli man daw at magaling ay okay pa rin. Ano? Huli man daw at magaling na isasaing pa rin. Kaya nakalimutan ko talaga, huli man daw at magaling ay napagtsatsagaan pa rin. Hindi po, nakalimutan ko talaga. Huli man daw at naihahabol pa rin. Yun. Thank you very much. Naihahabol pa rin. Kahit huli na po yung pag-imbestiga nyo, sana tuloy-tuloy na. Sana tuloy-tuloy na po para naman masaya tayo. Si Crazy Brooks nasa kabila eh. Okay, kasi dapat kung bakit dapat mag-imbita ng mga USEC ng DPWH. Ito kasi yung sinasabi nito ni Ping Lacson. Tinanong po siya when asked if the Cabral files will be enough basis to file cases against cabinet members, he said the documents must be authenticated by the DPWH first. Kung hindi ka naman mag-iimbita ng taga DPWH, paano ma-authenticate? Di po ba? Dapat mag-imbita ka ng taga DPWH kasi ang ganda ng tanong sa iyo. Ito bang mga Cabral files sapat na para makapagpakulong ng mga cabinet officials? Sabi mo, hindi pa sapat, dapat i-authenticate. Kayo na mag-authenticate, imbita ka ng taga DPWH para sa harap ng mamamayan, ma-authenticate po ninyo. Balak din daw po nilang imbitahin si Lebiste.
O, kita nyo na po, pwede naman pala kayong mag-imbita ng congressman. Bakit hindi nyo rin po imbitahin Senator Lacson? Bakit hindi nyo rin po imbitahin yung anong tawag dyan? Imbitahin nyo po yung mga iba pang congressman, yung mga contractor. O si Garjola po ba, inimbitan nyo naman? Kasi may mga parang may mga bawal imbitahin sila eh. Samantalang si Garjola, pagtapatin nyo po si Libiste tsaka si Garjola. At sila po ang nag-aakusahan. Ang ganda na sinabi ni 6988 to. Puro dribble lang ang ginagawa, ayaw mag-shoot.